Oh, umuwi ka pa. Ano na naman ba to, Susan? Ang aga-aga, magsisimula ka na naman ba? Masama na ba ngayon na magtanong sa asawa? Maliban na magtanong ako kung bakit magdamag ka na namang wala at umaga na umuwi. Nestor, alam mo mag-isa lang ako dito sa bahay natin, pero baliwala lang sa'yo yun? Lagi na lang bang ganito? Susan, alam mo namang hindi ko pwedeng tanggihan ng mga pasyente. May bata doon, nilalagnat ng ilang araw na. Hindi nila alam ang gagawin kaya tinawag nila ako kahit gabing-gabi na. Anong gusto mo sabihin ko sa kanila? Na umuwi na lang at hayaan ng bata na naghihirap. Talaga ba? Eh paano naman ako? Paano naman ang magiging anak mo? Lagi kang nawawala. Tuwing gabi na sana kasama kita, wala ka. Maski linggo may pista o kaarawan ko, lagi kang hinihila. Akala ko naman naiintindihan mo ko. Iniintindi ko. Matagal na, alam mo yan. Pero ngayong buntis ako, anong gusto mo? Iintindihin ko pa rin yung halos maski maghapon magdamag na para akong walang asawa? Pasensya ka na. Ganito talaga ang trabaho ko eh. Wala akong magagawa kung may tatawag sa akin para magpagamot. Kasi hindi lang to trabaho para sa akin. Isa tong misyon na dapat kong gampanan. Isang misyon na ipinasa sa akin ng lolo ko. Paano ko tatalikuran ng mga taong umaasa sa akin? Aber, kung hindi ako tutulong, sinong tutulong sa kanila? Pero paano naman kami? Ako, ang anak natin. Hindi ba't responsibilidad mo rin kami? Hindi na ito balanse, Nestor. Parang lahat ng oras mo binibigay mo sa kanila. Naiiwan kami sa wala. Hindi ko sila pinipili kaysa sa inyo, Susan. Ginagawa ko lang kung ano ang alam kong tama. Alam kong mahirap, oo. Pero hindi ko kayang tumanggi sa mga nangangailangan ng tulong ko. Kung may ibang gagawa nito, baka hindi ganito ang sitwasyon natin. At ano ang tama para sa'yo? Ang tama ba ay yung pabayaan mo ko? Yung iwan mo ako mag-isa na parang wala kang pakialam? Ang tama ba ay ipagpalit mo kami sa mga pasyenteng kahit kailan pwede kang tawagin? Nestor, kahit ang pagiging bayani may hangganan. Susan, hindi mo naiintindihan eh. Hindi ko ginagawa to para maging bayani. Ginagawa ko to dahil wala nang ibang makakatulong sa kanila. Kung ititigil ko to, hindi lang ako mawawalan. Maraming buhay ang maaaring mawala. Hindi ba't yun ang mahalaga? Kung ganon, mamili ka sa amin. Ang pamilya mo o ang pagiging albularyo mo. Kasi hindi ko na kaya maghintay sa taong hindi ko alam kung kailan magiging akin ulit. Sandali lang. Huwag naman sanang hahantong sa ganyan. Alam kong hindi madali para sa iyo ang ginagawa ko. Pero hindi rin madali na papiliin mo ko kung sino o ano ang mas mahalaga. Ang pamilya ko ba o ang mga taong walang aasahan kundi ako? Hindi ako mamimili, Susan. Parehas kayong mahalaga sa akin. Hindi naman talaga dapat papiliin. Pero matagal na hindi ko maramdamang mahalaga rin ako sa'yo. Na kahit anong mangyari, ako ang una mong iisipin. Ang sakit, Nestor. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Ikaw ang mahalaga sa akin. Ikaw at ang magiging anak natin, Susan. Pero ang mga pasyenteng yun, hindi ko sila pwedeng basta na lamang pabayaan. Hindi ko pwedeng baliwalain yung turo sa akin na kapag may nangangailangan, dapat tumulong ka. Oo, tama ka. Mahalaga ang tumulong. Pero hindi mo ba naisip na kailangan din kita? Hindi lang bilang asawa, kundi bilang magiging ama ng anak natin. Hindi mo ba talaga naiintindihan na habang inililigtas mo ang buhay ng iba, unti-unti namang nawawasak ang buhay natin? Eh anong gusto mong gawin ko, Susan? Sabihin mo, anong gusto mong gawin ko? Gusto mong tumigil ako? Iwan ang lahat na natutunan ko mula sa lolo ko? Hayaan ang mga tao kahit alam kong kaya kong tumulong sa kanila? Oo, Nestor. Gusto ko piliin mo kami. Gusto ko piliin mo ako. Dahil kung hindi, hindi ko na alam kung paano ka pa iintindihin. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ganito yung klase ng buhay na ipinangako mo sa akin noon. Tama na, tama na. Pagod na ako. At gusto ko na rin matulog muna. Mag-usap na lang tayo mamaya. Wala pa akong tulog. Pinili mo yan, di ba? Kung dito ka na lang sana sa bahay, hindi ka na napupuyat, hindi ka nalilipasan ng gutom,
At mas lalong hindi mo ako naiiwang mag-isa. Napakawalang kwenta mong asawa! Anong sinabi mo? Wala akong kwenta? Wala akong kwenta! Alam mo ba kung gaano kasakit marinig yan? Na parang lahat ng ginagawa ko para sa'yo, walang kwenta para sa'yo! Wala kang kwenta dahil ipinaparamdam mo sa akin na mag-isa na lang ako sa relasyong to. Na kahit minsan nandito ka sa bahay, parang wala ka rin. Palaging lumilipad ang utak mo doon sa mga pasyente mo. Lagi kang sa labas nakatingin, sa ibang tao. Parang hindi mo ako nakikita. Hindi mo ba naisip na kung wala ako sa tabi mo, nasa tabi naman ako ng mga taong nangangailangan? Mga taong walang ibang malapitan kundi ako. Hindi ko pinili ang trabaho ko para lang pabayaan kayo. Pero hindi rin ako makakapili ng isa lang, Susan. Ayokong mang-iwan ng mga pasyente ko. Pero mahalaga ka rin sa akin. Kung mahalaga kami ang unahin mo. Alam mong hindi ako perpektong asawa, Susana. Marami akong pagkukulang, lalo na sa oras na para sa'yo. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng kaya ko para matugunan at maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ko pwedeng talikuran ng pagiging albularyo ko. Bahagi ito ng pagkatao ko at siyang bumubuo sa akin. Kung tatanggalin mo to, sino na ako? Ano na ang magiging ako, Susana? Hindi na kita pwedeng suportahan. Ayoko na. Pagod na ako. Pero nangako ka sa akin noon, sa harap ng altar, na wala makakapaghiwalay sa atin. Sa hirap man o sa ginawa. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita, Susana. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Kung gusto mo pang magtagal tayo, piliin mo ako. Yun lang. Sige. Kung talagang yan ang gusto mo, mamimili ako. Mahal kita. Pero hindi ko kayang talikuran ng mga pasyente ko. Hindi kita kayang mawala. Kaya lang kung talagang pagod ka na at hindi mo kayang tanggapin ang ginagawa ko bilang isang albularyo, kung sa tingin mo mas mabuti nang hindi tayo magkasama, hindi ko pipilitin. Naririnig mo ba yung sarili mo? Yang sinasabi mo? Ganun na lang ba? Ganun na lang kadali sa'yo na bitawan ako, ang anak natin? Talaga ba, Nestor? Hindi to madali. Pero ayoko ring dumating sa punto na pareho na tayo nasasaktan dahil sa pagpipilit kong pagsabayin ng lahat. Ayokong paulit-ulit nasaktan ka. Mas mainam pang lumaya ka na sa isang walang kwentang katulad ko. Naghiwalay ng araw ding yun ang mag-asawa. Bumalik si Susan sa kanilang probinsya sa Masbate. Naiwan si Nestor sa kanilang maliit na tahanan dahil sa matinding emosyon na dinadala ng lalaki ng araw na yon. Tila nabulag siya sa pagnanais niyang siya ang masunod, na siya dapat ang manalo sa lahat ng mga nagiging diskusyon nila ng kanyang asawa. Hindi niya intensyong humantong sa hiwalayan nila ang kanilang pag-aaway. Pero huli na, nasabi na niya kung sino ang pinili niya. Sa bawat araw na lumilipas, doon lang nagsimulang maramdaman ng lalaki ang naging kawalan ng asawa. Ang bawat sulok ng bahay nila, ang kanilang kama at ang kusina kung saan magkasabay sila dating kumakain, ay tila naging paalala ng magkasama pa sila. Kahit masakit na tinutuo nga ni Susan ang pag-alis, nagpatuloy siya sa buhay. Nagpatuloy siya sa mga gawain niya bilang isang albularyo. Ngunit hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Sa bawat pasyenteng kanyang ginagamot, sa bawat matanda o batang kanyang natutulungan, naroon pa rin ang kirot. Minsan naisip niya ang kanyang anak, isang musmus na hindi pa naisisilang sa mundo. Masakit sa kanyang isipin na baka hindi man lang niya masilayan o makilala ang sariling anak. May mga gabi na nakakapag-isip siya kung tama ba yung ginawa niya sa kanyang asawa. Minsan, habang nakaupo siya sa sala, hawak ang lumang kwintas na naiwan ni Susan sa kanilang bahay, inaalala niya yung mga naging pagkukulang niya, yung mga pagkakataong nagkamali siya, at yung oras na mas pinili niya ang misyon kaysa sa kanyang pamilya.
Wala siyang magawa kundi tanging magmukmok, umiyak at mangulila. Pero kahit araw-araw pa niyang gawin ang bagay na yon, alam niyang huli na para magsisi. Samantala si Susan naman ay nagsimula ng panibagong kabanata sa piling ng kanyang pamilya sa Masbate. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, abala siya sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Ang kanyang mga magulang ay laging nariyan para sa kanya, nagbibigay ng suporta sa kabila ng kanyang nararamdamang kawalan. Ngunit matibay si Susan. Sa kabila ng bigat ng kanyang sitwasyon, pinilit niyang maging matatag. Para sa kanya, ang anak niya ang magiging bagong simula, ang bagong inspirasyon na magbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Sa kabila ng hirap, nakaramdam si Susan ng saya nang makita ang kanilang anak na lalaki. Pinangalanan niya itong Elias, isang pangalan na sumasalamin sa kanyang pag-asa at panalangin na barang araw ay magkakaroon sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Habang pinagmamasdan niya si Elias, hindi maiwasan ni Susan ang makaramdam ng lungkot, lalo na at naiisip niya ang kanyang asawa. Pero maski naiisip niya na walang kikilalaning ama ang kanyang anak, tinanggap na niya ang katotohanan na ang kanilang landas ay maaaring hindi na muling magtagpo. Habang tumatakbo ang panahon, nanatili si Nestor sa maliit nilang bayan, patuloy na gumagamot sa mga nangangailangan. Kahit na ang kanyang kita ay hindi sapat para sa sarili niyang pangangailangan, ni hindi nga siya makaipon para sana makadalaw sa kanyang asawa at alamin kung ipinanganak na nito ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang tahimik na panalangin na sana ay isang araw baka sakaling mabigyan siya ng pagkakataong muling makaharap ang kanyang mag-ina. Isang gabi, bandang 12:00, nakaupo ang albularyo sa harap ng kanyang kubo habang naninigarilyo at nakatanaw sa madilim na kabundukan na malapit sa kanyang bahay. Bigla siyang nakarinig ng mahina ngunit malinaw na pag-iyak. Nagpatuloy ang tunog. Papalapit ng papalapit yon. Kinabahan si Nestor, ngunit nanatili siyang nakatitig sa direksyon ng ingay. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang babae. Duguan at gulagulanit ang kanyang suot. Nanghihina ito at halos matumba siya sa bawat takbang. Sa liwanag ng buwan, nakikita ni Nestor ang mga sugat sa kanyang braso at binti at duguan rin ang kanyang muka. Tulong po. Sino ka? Ano nangyari sa'yo? Agad na tumayo si Nestor, ngunit natigilan siya. Nabalot siya ng kaba at ng agam-agam habang iniisip kung papapasukin ba ang babae o hindi. Tulong po. Parang awa niyo na. Halos pabulong na lang nasabi ng babae bago ito tuluyang natumba sa harap ng kanyang kubo. Napalunok si Nestor. Alam niyang malubha ang kalagayan ng babae, pero hindi niya kayang baliwalain ang sinumang nangangailangan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inilawan ang babae gamit ang gaserang hawak at nakita niya ang grabeng kalagayan nito. Diyos ko, anong gagawin ko? Baka mamaya mamatay ito dito at ako pang pagbintangan. Tatalikod na sana si Nestor, pero nanaig ang kabutihan sa kanyang puso. Hindi niya nalabanan ang tawag ng tungkulin. Binuhat niya ang babae at dinala sa silid. Habang ginagamot niya ang babae, hindi niya maiwasang mapansin ang lalim ng mga hiwa at pasa sa katawan nito. May malay naman ang kanyang pasyente, pero sadyang mahina na ito. Pero paminsan-minsan humihinga ng malalim na tila nagpipigil ng sakit. Tiisin mo lang ng konti ha. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Salamat po.
Nang matapos niyang magamot ang babae, doon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ito. Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka galing? Saka bakit puno ka ng sugat? May mga lalaki pong humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Ayoko pang mamatay. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Pero gusto ko lang malaman. Nakilala mo ba yung mga gumawa nito sa'yo? Hindi ko sila kilala. Hindi ko rin alam kung bakit nila ginawa sa akin to. Natatakot ako sa kanila. Nakakatakot sila. Teka. Huminahon ka, Iya. Tulungan po ninyo ako. Ayoko pa mamatay. Ayoko po. Alam mo bang nagdalawang isip ako nang makita kita? Hindi ko alam kung tatanggapin kita at hindi kita mailigtas o magamot. Baka ako pa magsisi. Pero hindi naman kaya ng konsensya ko na basta ka nalang iwanan. Wala na po akong malapitang iba. Paglabas ko galing sa gubat, itong bahay mo ang una kong nakita. Tulungan mo ko, huwag mo akong pabayaan. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. May mga malalalim kang sugat na medyo delikado na kailangan sanang matahi o magamot sa ospital. Pero hayaan mo, bukas na bukas, magpapatulong tayo sa barangay para madala ka doon. Po, ayaw ko. Baka nandyan pa sa labas yung mga lalaking sumalbahi sa akin. Huwag po. Dito na lang ako. Bukas, siguro ayos na ako. Pero baka maimpeksyon ang mga sugat mo. Mapapahamak ka kapag lumala ang mga sugat mo na yan. Mas magiging delikado ang buhay ko kung masusundan ako ng mga lalaking yun at makita ako sa ganitong kalagayan. Hayaan po ninyo, bukas na bukas pipilitin ko pong makaalis na para hindi na po kayo madamay. Hindi ko naman iniisip ang mga bagay na yon. Sige, dumito ka muna habang nagpapagaling ka. Salamat po. Teka, ano ba ang pangalan mo? Ako po si Olga. Olga, kung gusto mo, magpalit ka ng damit. Sira-sira na ang damit mo. May mga lumang damit dito ng babae. Baka sakaling may magkasya sa'yo. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang bihisan ang sarili ko. Masyadong masakit. Yung babae, asawa mo ba? Pwede ba ako magpatulong sa kanya na magbihis? Wala akong asawa. Mag-isa lang ako dito. Kung ganon, kayo na lang po. Tulungan niyo akong magbihis kahit itong damit ko lang na nasira at madumi ang mapalitan. Ano? Ako? Ako magbibihis sa'yo? Naku naman. Hindi maaari, hindi pwede. Sige na po. Ayos lang po sa akin. Alam ko pong mapagkakatiwalaan kayo. Sige na po. Hindi ko talaga kaya. Masakit ang mga sugat ko at nanghihina ako. O sige. Pero ngayon pa lang, hihingi na ako ng tawad Kasi Wala po kayong dapat alalahanin. Isipin niyo na lang po na ako yung pasyente na may sakit at kailangan mong alagaan at bihisan para hindi po kayo mailang. Ayos lang po talaga sa akin. O sige, kukunin ko lang yung damit. Hintayin mo ako dyan. Mabilis na tumayo si Nestor at pumunta sa kabilang silid. Kinuha niya ang isa sa mga damit ng kanyang asawa. Isang simpleng duster na maayos pa at malambot ang tela. Nang bumalik siya, maingat siyang lumapit kay Olga. Bit-bit ang damit. Olga, heto lang damit. Pasensya ka na kung hindi ito bago. Pero sigurado kong mas maayos ito kaysa sa suot mo. Umango si Olga, halatang nahihirapan pa rin sa kanyang kalagayan. Dahan-dahang lumapit si Nestor para tulungan siyang magpalit. Sinikap niyang maging maingat sa bawat galaw. Iniwasan ang mga sugat na nangingitim at namamaga. Ramdam niya ang pagkislot ni Olga.
lalo na't paminsan-minsan ay napapapikit ito sa sakit, pero halata ring pinipilit nitong magpakatatag. Habang isinusuot ni Nestor ang damit sa katawan ni Olga, sinigurado niyang maayos at maginhawa ang pagkakasuot nito. Salamat po. Pasensya na kung naging abala ko sa inyo. Huwag mong alalahanin yon. Ano, ayos na bang pakiramdam mo? Medyo guminhawa po. Salamat po ha, napakabuti ninyo. Tinulungan niyo ko kahit hindi niyo ko kilala. Wala yon. Tungkulin kong tulungan ka. Saka, huwag mo na akong pinupo. At bata pa naman ako. Pasensya na. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Nestor. Isa akong albularyo dito sa baryo. Kaya po pala marunong kayong manggamot. Mabuti na lang at dito ako nakatakbo. Tamang tao ang nalapitan ko. Tiwala akong mabilis mo kung mapapagaling. Mukhang ayos ka na nga. Magaling ka naman bola. Hindi pa no. Pero ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa'yo. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. O sige, mabuti pa. Magpahinga ka na. Kailangan mong agad na lumakas at gumaling. Sige po. Salamat po ulit. May kailangan ka, tawagin mo lang ako. Pagkasabi nun, ay lumabas na si Nestor at pumunta sa sala. Malalim ang kanyang iniisip nang balikan ang mga sinabi ni Olga tungkol sa mga lalaking humabol dito. Nagpabalik-balik sa kanyang isip kung bakit at ano ang dahilan kung bakit ito muntik ng mapatay. Bumalik din sa kanyang isip ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. Halos mapuno ng sugat at galos ang katawan ng babae. Punit-punit ang suot nitong bestida na kulay puti, na bahagya na lamang na nakatakip sa sugatan nitong makinis na balat. Ang mukha nito ay duguan. May sugat ang ulo na para bang galing sa matalim na itak. Sa kanyang likod ay may isa pang malalim at delikadong sugat. Mas malalim na gawa ng pagkakasaksak sa isang matulis na bagay. Ang bawat nakita niyang mga sugat at galos naglalarawan ng matinding hirap na pinagdaanan ng babae. Si Olga, sa kabila ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan, ay hindi maikakaila na masabi ni Nestor sa kanyang sarili na may likas na angking ganda ang babaeng ginamot niya. Matangos ang ilong nito, mapula ang labi at may mapupungay na mga mata. At nang bihisa niya ito, nakita niya ang itinatago nitong halos perpektong hubog ng katawan. Napasinghap ang lalaki. Medyo matagal-tagal na rin kasi siya na hindi nakakakita at nakakahawak ng katawan ng babaeng halos wala ng saplot mula na maghiwalay sila ng asawang si Susan. Samantala, sa kabilang silid naman, habang nakahiga si Olga, pilit niyang iniinda ang mga sugat. Ngunit sa kabila ng panghihina at kirot, ramdam niya ang ginhawa mula nang malapatan siya ng gamot at makapagbihis. Sana ligtas na ako dito. Ayoko nang bumalik sa impyerno. Pakalipas ang ilang sandali, nanatiling gising si Nestor at nagbabantay. Sa isip kasi niya ay may posibilidad na meron pang panganib. Tahimik na sa kabilang silid, kaya naman medyo napanatag na ang lalaki nang maisip na payapa nang natutulog ang kanyang pasyente. Maya-maya pa ay may narinig siyang kaluskos mula sa gubat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gulok na nakasabit sa dingding. Alam niyang hindi siya pwedeng magpabaya sa pagkakataong yon dahil baka nga sumunod ang mga lalaking humahabol sa dalaga. Lumabas siya ng kanyang kwarto at sinigurong nakalak ang lahat ng mga bintana at pinto. Hindi niya alam kung ano o saan galing ang mga kaluskos na naririnig. Ngunit isa lang ang sigurado, gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Olga at ang kanyang sarili, anuman ang mangyari. Maigpit niyang hinawakan ang gulok at maingat na binuksan ang isang bintana at sumilip sa labas. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan
ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Tumindig ang balahibo niya habang pinakikiramdaman ang bawat tunog, ang mga kaluskos sa damuhan, ang mahihinang pagaspas ng dahon sa hangin, at ang malamig na hangin dumadampi sa kanyang muka. Hinawakan din niya ang ipinamanang mutya sa kanya ng kanyang yumaong lolo na si Kagoryo, ang mutya ng kawayan na nakasilid sa palamuting pilak ng kanyang kwintas. Nag-init kasi yon sa loob ng kanyang damit. Walang anuman sa paligid ang gumagalaw, ngunit patuloy ang mga kaluskos at mga tila naaapakang mga dahon sa paligid. Sa loob-loob niya, alam niyang maaaring ito na nga ang mga lalaking sinasabi ni Olga. Ngunit naisip din niya na may posibilidad na hayop lang din ito at wala namang dapat ikabahala, lalo na at wala naman siyang nakikitang tao na kainahinala. Babalik na sana siya sa kanyang kwarto nang bigla niyang marinig ang boses ng isang lalaki. Asa kamay na natin, pero bakit nakawala pa? Sayang naman ang pagkakataon natin. Ang hayop na yon, madulas talaga. Sige, talasan niyo ang mga mata niyo at baka nasa paligid lang yung nagtatago. Nakiramdam ng maigi si Nestor at inahanda ang kanyang sarili, pero mabuti na lang at ilang sandali umalis na din ang mga lalaki. Payapa siyang nakatulog pagkatapos. Sa loob ng halos 5 araw na pananatili ng dalaga sa poder ng albularyo, mabilis na nakabalik ang lakas niya. Kahit na may mga sugat pa rin siyang pinapagaling, nakakapaglakad-lakad na siya sa loob ng bahay ni Nestor. Samantala, isang hapon, habang nagpapahinga si Olga sa silid, abala naman si Nestor sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa maliit na sala. Dumating bigla si Aling Tess, ang kanyang nakatatandang kapatid, dala ang ilang gulay mula sa kanilang taniman. Nestor, narinig mo na ba ang usap-usapan dito sa baryo? Hindi pa. Ano bang balita yan? May aswang daw na gumagala dito. Ano ka ba naman, ate? Katanda-tanda mo na puro ka pa chismis. Anong chismis? Totoo to, no? Si Noel na mismo ang nagpatunay sa amin na nakita niya at nakasagupa ang aswang dyan sa gubat nung mga nakaraang gabi. Si Noel? Bumalik na si Noel? Hindi mo pa ba alam? Mga 1 linggo na siyang nandito sa atin. Akala ko naman alam mo na. Ang hayop na yon, magdadala na naman ng lagim dito sa baryo natin. Ano ka ba? Matagal nang nangyari yun, Nestor. Matuto ka na sanang magpatawad. Ano ka mo? Magpatawad? Siguro nga, ate. Pero wag lang siyang gagawa ulit ng kabulastugan at talagang hindi ko na siya bubuhayin pa. Nako, yan ang wag mong gagawin. Wag mong dudungisan ng kamay mo ng kanyang dugo. Kung yun ang dapat gawin, gagawin ko. Siya nga pala, ate. Ano namang gagawin niya sa gubat ng 10 oras ng gabi? Teka, ang sabi ko lang naman gabi ah. Bakit mo nasabing 10 oras agad-agad? Wala. Hula ko lang. Ano nga? Anong ginagawa ng mokong na yun sa gubat? Aba malay ko, hindi ko naman na yun natanong sa kanya eh. Ako na nga lang ang nakikinig ng kwento, mag-uusisa pa ba ako? Aba dapat syempre inaalam mo. Ikaw na nga lang ang nakikichismis. Hindi mo pa kinukumpleto. Pambihira ka naman. Palagi ka nalang ganyan. Kung ayaw mong marinigan tungkol doon, di wag. Ipinagdala kita ng inaani naming gulay sa bukid. Sa isang araw, ipagdadala ulit kita para hindi mo na problemahin ang maiuulam mo. May bigas ka pa ba? Meron pa naman, ate. May mga naitago pa po akong galing sa mga donasyon ng mga pasyenteng nagagamot ko. Mainam naman kung ganon. Kaya ate, ituloy mo na yung kwento mo tungkol sa mayabang na kapitbahay mo. Makikinig ako. Gusto ko lang malaman kung ano na namang kabulastugan ang pinagsasasabi. Interesado ka rin naman pala kunwari ka lang. O siya, heto na. Alam mo ba, sabi niya may nakita raw siyang babae na nakasuot ng puting damit, parang bestida daw ata yun. Naglalakad papasok sa loob ng gubat. Alam ko kung bakit niya sinundan yung babae. Namamanyak na naman ang hinayupak na yun.
Sandali, wag mo kasing pangunahan. Sinisira mo yung chismis eh. Sige, magsalita ka na ulit, makikinig ako. Yun nga, may nakita siyang babae. Kakaiba raw yung kilo sa kakahina-hinala kaya sinundan niya. Akala niya nung una baka baliw o kaya naliligaw lang. Pero habang naglalakad dito, bigla daw nagpalit ng anyo. Ano daw ang nangyari? Nagpalit nga ng anyo. Bingi ka ba? Ayun na nga. Yung babae, humaba yung buhok tapos bumaluktutan likod. Pero alam mo kung anong nakakatakot? Yung mga buhok niya kumikilos daw na parang may buhay. Tapos, biglang umikot yung ulo at tinitigan daw siya ng masama. Aba, nakita siya nung aswang? Mabuti ay buhay pa siya. Nakatakbo daw siya eh. Halos di daw siya makahinga sa takot nang tumatakbo pabalik ng kanilang bahay. Tinawag niya yung kapatid niya at ilang kabarkada. Binalikan nila sa gubat yung aswang. Tapos, nakita nila yung aswang at sinubukan nilang patayin gamit ang itak at tulos. Pero nakatakas daw maski sugatan na. sigurado ba si Noel na nakita niya? Baka naman totoong babae yung nasaktan nila. O baka nag-i-imagine lang ang loko para muling magpasikat dito sa atin. Nagbago na si Noel. Hindi na yan basta-basta gagawa ng kwento lang. Saka wala naman dahilan para gumawa siya ng isa. Pilib ka naman kagad. Hindi ako naniniwala sa taong yun. Wala naman yung ginawang mabuti sa baryo natin eh. Pasaway at puro lang yabang. Kung pasaway man o mayabang, isa lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Mag-ingat ka. Sa lahat ng mga kabahayan dito, itong kubo mo ang pinakamalapit sa gubat. Baka mamaya kung dyan nga sa gubat ang pugad ng aswang, kailangan mong doblehin ang pag-iingat mo. Saka kung may makita kang kahina-hinala, magsabi ka agad sa barangay para maimbestigahan. Napatingin si Nestor sa direksyon ng silid ni Olga. Naalala niya ang kalunos-lunos na sinapit ng babae at hindi niya maiwasang magduda kung may kaugnayan ito sa balitang gumagala raw ang aswang sa kanilang baryo. Salamat ate ah. Totoo man ang sinabi mo, kailangan natin lahat mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung ano ang pakay ng babaeng yun dito sa atin. Kayo, dahil may napapabalita ng aswang, mas mainam na 6:00 pa lang, pumasok na kayo sa bahay nyo at magsarado ng mga pinto't bintana. Ayos lang naman kami dun eh. Ikaw nga ang inaalala ko at mag-isa ka lang dito. Nag-aalala ko na baka mamaya masalisihan ka ng aswang na yon. Bakit mo naman naisip na masasalinan ako? Albularyo ang kapatid mo ate. Mararamdaman ko yun ate kung may banta sa paligid. Ay nako, siguraduhin mo lang Nestor. Siya nga pala, may balita ka na sa dati mong pamilya? Wala pa. Mailap sa akin ang pagkakataon ate. Hindi ako makaipon ng perang pwedeng pamasahe. Tsaka syempre, hindi lang pamasahe ang dapat kong ihanda, di ba? Kailangan ko din ng pambili ng pasalubong at may iiwang pera para sa anak ko kung sakali. Di na ako umaasa na babalik sila sa akin. Dahil kung gusto pa ni Susan, sana noon pa, kinausap niya na ako. Hindi rin naman kita masisisi eh. Walang dapat sisihin kung ano man ang nangyari sa inyo. Pero alam mo bang nasasaktan ako pag nakikita kitang ganyan? Ayos lang naman ako ate. Ito ang pinili ko eh. Kaya pagdudusahan ko kung ano man yung masasakit na kapalit. Kung mag-asawa ka na kaya ulit, para naman hindi malungkot tong bahay mo? Ate, hindi ganun kadali yun. Tsaka masaya na ako sa ganito. Tahimik, walang gulo. Tahimik ka nga pero halata naman sa'yo na may kulang. Hindi mo man sabihin, alam kong hindi ka ganap na masaya, Nestor. Hindi naman tungkol sa kasiyahan to ate. Sanay na ako ng ganito. Saka, hindi na rin ako bumabata. Sino pa bang papatol sa isang kagaya ko? Aba, huwag kang ganyan. Mabait ka, responsable, at higit sa lahat, may paninindigan. Marami pa diyang babae na naghahanap ng ganyang klase ng lalaki. Ang problema, ayaw mo lang bigyan ng pagkakataon ng sarili mo. Hindi naman sa ayaw ate. Pero parang ang hirap na eh. Pakiramdam ko, wala na ako maibibigay. Ay naku, ang drama mo.
Pero sige, kung ayaw mo pa mag-asawa, kahit maghanap ka man lang ng kasama sa bahay. Isang tao na pwedeng magpangiti sa'yo. Kasi hindi pwedeng puro lungkot at trabaho lang. Kailangan pa ba yun? Nandiyan ka naman palagi. Palagi mo ako napapatawa at napapangiti, hindi ba? Sapat ka na. Hindi na ako kukuha ng iba pang clown. Hoy, ginawa mo pa talaga akong clown? Leche ka talaga? Pero seryoso ako, kapatid. Gusto ko masaya ka. Ay nako, sige na nga. Siguro nga tama ka, ate. Pero sa ngayon, mas mabuti na siguro yung ganito muna. Ang daming nangyayari sa paligid. Ang daming nagkakasakit. Doon na lang muna ako magpo-focus. Mas importante yun. Naiintindihan ko naman. Pero tandaan mo, kahit kailan, pwede kang magbago ng isip. At kung mangyari yun, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Salamat, ate ah. Malaking bagay na naririnig ko yan mula sa'yo. O sige na, aalis na ako ha. Basta mag-iingat ka. At huwag masyadong magpakalunod sa pagiging mag-isa. Oo, ate, sige. Ingat ka rin. Tumayo na si Tess, pero bago pa man siya makalabas sa loob ng bahay ng kapatid, ay nakarinig siya ng tila hindi sinasadyang ingay mula sa isang silid. Bigla itong napatingin kay Nestor. Teka, ano yun? Sadyang lalapitan niya ang pinto, pero iniharang ni Nestor ang kanyang katawan sa harap ng pinto. O ate, di ba aalis ka na? Eh, may narinig akong ingay mula dyan sa loob eh. Gusto ko lang makita kung ano yun. Ate, wag na. Teka nga, may tinatago ka ba sa loob? Anong tinatago? Wala ah. Huwag ka nang mag-deny. Ano, may nobya ka na no? Hindi mo lang sinasabi sa akin. Ano na namang nobya? Tigilan mo nga yan. Eh bakit parang defensive ka? Tapos itong kwarto, ba't ayaw mong pabuksan? Siguro may sikreto ka dyan, ano? Baka naman nandyan yung special someone mo. Ay nako, ang dami mo naiisip ate. Tumigil ka na nga. Hindi mo naman dapat na ilihim kung talagang meron eh. Ayos lang sa akin. Ano ka ba? Sige na, buksan mo na. Ay ate, seryoso. Wala talaga. Sinabi ko na sa'yo. Sigurado ka? Eh bakit parang ang awkward mo? Parang guilty eh. Ay naku, napaka-imposible mo talaga. Wala nga akong nobya. Kaya tigilan mo na yan. Naku, Nestor. Wala kang maitatago sa akin. Yung alaga ko lang na pusa yun. Baka may hinahabol na daga sa loob. Asus, pusa daw. Muning! Muning! Meow! Tinaman. Hay naku, ang kapatid ko talaga, asartalo. Ay siya, sige na. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Aalis na ako. Enjoy! Tumawa lang si Tess bago siya tuluyang lumabas ng bahay ni Nestor. Iniwan itong umiiling-iling habang sinusubukang wag mapikon sa kakulitan ng kanyang ate. Agad niyang isinara ang pinto at inilak ito. Maging ang mga bintana ay sinigurado niyang nakasarado na rin. Gusto niyang isipin ng mga tao na wala siya sa bahay at nasa ibang baryo para manggamot. Gaya ng karaniwan niyang ginagawa kapag nais umiwas sa mga taong mausisa. Sa araw na yon, balak niyang kausapin ng masinsilan si Olga. Kailangan maliwanagan siya sa tunay na nangyari sa gubat nung gabing yon. Ang gabing eksaktong binanggit ng ate niyang si Tess, kung kailan may nakita at nakasagupang aswang si Noel. Ang mga deskripsyong binanggit, ang suot ni Olga nang tulungan niya ito ay tumugma sa kwento ng kanyang ate. Ang mga sugat na natamo ng aswang, kaparehas sa mga sugat na kanyang ginamot. Naramdaman niya ang labis na kaba. Matapos masigurong walang makakakita sa kanya, pinuntahan ni Nestor ang pinto ng silid kung nasan naroon si Olga. Pinakiramdaman niya ang babae sa loob, tahimik na parang walang tao. Mahina ang kanyang pagkatok na sinundan niya ng dahang-dahang pagbukas. Nakita niyang gising na ito pero nakahiga pa rin sa kanyang katre, tulala at parang may kung anong malalim na iniisip. Tumikhim siya
Napansin ng lalaki na bigla itong napaigtad dahil sa gulat. Alerto ito at mabilis na nakatayo sa kanyang higaan. Parang nakaporma na handa nitong ipagtanggol ang sarili sa anumang klase ng panganib. Ngunit nakahanda rin siya ng mga oras na yon kung sakali mang may masamang gawin sa kanya ang babae. Nakahawak siya ng mahigpit sa agimat na minana niya sa kanyang lolo na alam niyang magbibigay sa kanya ng proteksyon. Pero ang hindi maintindihan ni Nestor, habang tinititigan niya ang babae, nakaramdam siya ng lungkot at awa para dito. Halata sa mga sugat nito sa katawan na hindi madali ang kanyang sinapit. Napuno ng tanong ang kanyang isip kung sino nga ba o ano nga ba ang babaeng kanyang kinupkop. Tahimik siyang nag-isip, pilit na inunawa ang sitwasyon habang ang kanyang damdamin ay naglalaban kung dapat ba niyang magtiwala o magduda. Tumingin si Olga sa kanya at halata ang alinlangan sa kanyang muka. Maya-maya ay napayuko ito. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang laylayan ng kumot. Sa mga sumunod na sandali, alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi lamang para sa sarili niyang katahimikan, kundi upang matulungan din si Olga sa anumang lihim na itinatago nito. Olga, maaari ba kitang makausap? Tungkol saan? Gusto kong malaman ang totoo. Ano talaga nangyari sa'yo nung gabing matagpuan kita? May sinasabi kasi ang ate ko tungkol sa isang nilalang na nakita raw sa gubat. At ayon sa kwento, isang babae raw na biglang nag-iba ng anyo. Mukhang aswang. Hindi ko alam. Huwag mo nang subukan magsinungaling sa akin. Isa akong albularyo. Nasa kamay ko ang buhay mo sa pagkakataong ito. Nasa desisyon ko kung hahayaan kitang mabuhay o mamamatay. Depende sa kung anong isasagot mo. Yung mga lalaking yun, hindi sila ordinaryo. Hindi mo sila dapat paniwalaan dahil sila ang sinungaling, hindi ako. Wala akong pinaniniwalaan sa inyong dalawa. Pero gusto kong malaman kung ano ka bang talaga. Totoo ba yung sinasabi nila tungkol sa'yo? Isa ka bang aswang? Nestor, kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko. Subukan mo, Olga. Basta siguraduhin mo na lahat ng sasabihin mo sa akin ay pawang katotohanan lamang. Oo, totoo lahat yun. Bakit hindi mo sa akin sinabi kagad? Tinanong kita, di ba, kung ano nangyari. Alam mo ba kung gaano ito nakakatawa para sa katulad ko? Na nagkanlong ako at gumamot pa ako ng aswang dito mismo sa bahay ko. Bakit mo tinago? Dahil natatakot ako na baka hindi mo ko tulungan. Takot ako na mawala ng taong magmamalasakit sa akin sa oras na yun. Gusto ko pang mabuhay. Gusto pang mabuhay? Para ano? Para pumatay ng mga inosenteng tao, ganun ba? Para magbigay ng takot dito sa buong baryo, ganun ba? Hindi. Wala akong intensyong ganun. Hindi ako ganung klase ng aswang. Aswang ka pa rin. Nagbabago ka ng anyo. At sigurado ko na hindi 100% mong nakokontrol ang sarili mo. Wisit, nagpatuloy ako ng aswang dito sa pamamahay ko. At wala akong kamalay-malay na anumang oras pala, pwede mo akong paslangin. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako nananakit ng mga taong may mabuting puso. Sinong pinapatay mo? Yung mga masasamang tao? Kaya ba pinagtangkaan mo si Noel na patayin, ganun ba? Hindi ko siya inaano. Hindi ko siya sinaktan. At mas lalong hindi rin naman totoo na nakita niya ako nagbago ng anyo. Sinungaling ang taong yun. Sinundan niya ako sa gubat kasama ang grupo niya dahil balak niya akong gahasain. Balak niya akong patayin. At sa tingin mo paniniwalaan ko pa ngayon ang mga sasabihin mo? Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Kung ano man ang nangyari, hindi ko ginusto yun. Gusto ko lang makaligtas. Gusto ko lang makahanap ng paraan para makalayo sa panganib. Niloko mo ko.
Sinubukan mo kong paglaruan sa pagkukunwaring isa kang biktima. Pero isa ka palang halimaw. Oo, aswang ako. Pero hindi ako halimaw. Hindi ko ginusto na maging ganito ako. Kung pwede lang sanang hindi na lang. Sana hindi na. Buong buhay ko, Nestor. Katahimikan na lang palagi ang hinahanap ko. Palagi ako nagtatago. Palagi akong umiiwas. Pero ano? Ako ang ginagambala nila. Ako ang hindi nila pinatatahimik. Sa tingin mo madali ang pinagdadaanan ko, ha? Hindi kita maiintindihan. Dahil hindi naman ako katulad mo. Sige, kung sa tingin mo, hindi mo na ako mapagkakatiwalaan at isa na akong banta para sa'yo, aalis na ako. Salamat na lang sa lahat ng mga naging tulong mo. Bakit aalis ka? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Pagkatapos ng lahat ng ito? Oo, aalis na ako. Ayoko nang mas lalong magdulot ng gulo. Kung ang presensya ko ang nagdadala ng takot sa iyo at sa lahat, mas mabuti pang mawala na lang ako. Saan ka pupunta? May uuwian ka ba? At bakit gusto mo pang malaman? Ako nang bahala sa sarili ko. Lalayo ako dito bilang ganti ko sa pagtulong mo sa akin. Sige na. Gawin mo na kung anong gusto mo. Gagawin ko. Hindi ako tulad ng iniisip mong halimaw. Kung aalis ako, hindi na ako babalik. Pero itong tandaan mo, hindi lahat ng inaakala mong masama ay masama talaga. Dahil minsan, kung sino pa ang mukhang mabuti, sila ang may itinatagong mas madilim na lihim. Sana magbago ang pananaw mo. Dahil ang mundong ginagalawan natin ay hindi laging naaayon sa nakikita ng ating mga mata. Kung aalis ka, gawin mo na ngayon. At kung malaman kong gumawa ka ng masama kahit saan, tandaan mo ito. Babalikan kita. Ako ang hahanap sa'yo at pagbabayarin kita. Sige, paalam. Pagkatapos nitong magsalita, inayos niya ang kanyang sarili at naglakad palabas ng silid. Nilampasan niya ang wala ng imik na lalaki. Pagtalikod niya, hindi na siya naghintay ng sagot. Tinungo niya ang pintuan na palabas sa bahay ni Nestor. Malungkot siya dahil muli na naman siyang nabigo. May lungkot ang kanyang mga mata at nawala na siya ng pag-asa para sa bagong buhay na inakala niyang magsisimula na. Nauna na naman kasi ang maling akala at panghusga. Ngunit nang bubuksan na sana niya ang pinto, ay may narinig silang nagkakaingay sa labas ng bahay. Sumisigaw ang mga tao at tinatawag ang pangalan ni Nestor. Natigilan ang dalaga, waring nag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Dahan-dahang ibinaba ni Olga ang kamay na nakahawak sa seradura ng pinto. Lumingon siya kay Nestor, pero wala itong anumang reaksyon sa nangyayari. Lumapit siya sa bintana at bahagyang binukasyon upang sumilip. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makilala ang ilang mga tao na naroon sa bakuran ni Nestor. Isa doon ay si Noel, ang lalaking pinakamumuhian niya, ang lalaking nagdulot ng lahat ng mga paghihirap niya. Napaatras siya at naramdaman ang pangangatog ng kanyang tuhod. Napasandal siya sa dingding at hindi makapagsalita. Nestor! Nestor, nandiyan ka ba? Nestor, tulungan mo kami! Pagkarinig niya nun, ay doon palang tila natauhan si Nestor. Nakita niyang namumutla ang dalaga at takot na takot nang marinig ang boses ni Noel. Sinenyesan siya nito na bumalik sa silid bago lumabas at kinausap ang mga taong nasa kanyang bakuran. Pagkalabas niya ay nakita niya ang isang lalaking patuloy sa pagsusuka ng mabaho at itim na likido. Ano nangyari dito? Hindi namin alam. Bigla na lang siya nagkaganyan. May magagawa ka ba para gumaling ang kapatid ko? Huwag ka mag-alala. Magbabayad ako maski magkano. Kapalit ang pagpapagaling mo sa kanya. Hindi naman pera ang dahilan ko kung bakit ako nagsusumikap na manggamot ng mga tao, Noel. Kahit sinong dalhin dito, kaibigan man o kaaway, kung nangangailangan ng tulong, itutulungan ko. At wala akong hihinging kapalit. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Na paano to?
Kagabi, may narinig kaming kakaibang ingay sa bahay. Tapos, bigla na lang nagsisisigaw tong kapatid ko. May nakapasok daw na hayop sa kwarto niya at kinagat siya sa binti. Tignan mo, may mga marka nga dyan na tila maliit na kagat. Parang kagat ng isang ahas. Natanong mo ba siya kung anong klase ng hayop ang kumagat sa kanya? Oo, pero hindi raw niya alam. Kakaiba daw yun. Kaya dahil doon, naisip ko na baka nagbabalat kayo lang yung hayop. Hinala ko, isang aswang. Ano ka mo? Aswang? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kaya nga dinala ko dito para makita mo. Ba't ba ang dami mong tanong? Gamutin mo na lang, baka mapano pa ang kapatid ko eh. Alam mo kung may masamang mangyari dito, titiyakin ko magbabayad ka. Hindi mo na ako kailangan pagbantaan, Noel. Wala akong kasalanan sa'yo para pagtaasan mo ako ng boses. Oh, ano bang pinagtatalunan niyo rito? Sandali lang ako umalis, may kaaway ka na. Ano ba nangyari dyan sa kapatid mo, Noel? Bakit ganyan? Suspetya namin, kinagat ng aswang at mukhang nalalaso ng kapatid ko sa kagat na yon. Abat, tingnan mo, Nestor. Gamutin mo na, kawawa naman ang batang ito. Sige ate, ipapasok na sana ni Noel ang kanilang pasyente sa loob ng bahay nang bigla silang pigilan ni Nestor. Hindi na kailangan. Ayos na dito sa labas. Kukuha na lamang ako ng mauupuan niya. Sa loob ng silid ay tahimik na nakikiramdam si Olga. Kinakabahan siya sa naririnig na pag-uusap sa labas. Pakiramdam niya ay pwede siyang masukol sa mga susunod na sandali. Nag-ingat siya at iniwasan na makagawa ng anumang tunog na maaaring makapukaw ng pansin. Delikado ang sugat niya. Hindi, huwag mo sabihin yan. Gawan mo ng paraan, Nestor, dahil kung hindi... Bakit? Anong gagawin mo? Huminahon nga kayo. Mabuti pa ate. Ilayo niyo muna si Noel dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na mamatay ang batang to. Ang mahalaga sa ngayon ay ang maalis ang lason ng aswang sa katawan niya. Halika na, Noel. Pabayaan mo na si Nestor dyan. Halos mawalan ng malay ang binata nang muli itong nagsusuka. Nang tignan ni Nestor ang kalagayan nito, napansin niya ang ilang sintomas na nalason nga ang nakababatang kapatid ng mortal niyang kaaway na si Noel. Maputla ang balat nito at may kakaibang marka sa kanyang paa. Matindi rin ang panghihina nito na halos hindi na makapagsalita. Madilaw din ang mata at tila hirap sa paghinga. Agad siyang naghanda ng mga halamang gamot. Kumuha siya ng dahon ng bayabas, bunga ng nyugnyugan at tanglad sa kanyang halamanan. Pinakuluan niya ang mga ito sa isang palayok habang naghihintay sa pagkulo. Agad niyang inihanda naman ang katas ng bayabas para sa sugat. Kasabay ng panggagamot, nagsimula na siyang bumigkas ng orasyon at habang nasa tabi niya ang pasyente, umalingaw-ngaw ang kanyang dasal. Matapos ang orasyon at pagpapatak ng katas, inihanda na niya ang pinakuloang halamang gamot. Ibinabad niya doon ang kwintas na suot. Minom ka mabuti. Ito ang maglililis ng lason sa loob ng katawan mo. Mahina man ang katawan, nagawa ng bata na ubusin ang inumin. Bago matapos, kinuha ni Nestor ang isang pulang sinulid mula sa kanyang baul at iginapos yun sa isang pulso nito. Ito magsasara ng daanan ng lason. Pagkatapos nito ay nagsaboy siya ng asin sa paligid ng kanyang pasyente. Ano, Nestor? Okay na ba siya? Hindi na ba siya mamamatay? Depende sa'yo, Noel. Depende sa'yo. Nakikipag-usap ako sa'yo na maayos, Nestor. Pero kahit ganyan ang ugali mo, salamat. Salamat pa rin sa panggagamot mo sa kapatid ko. Yung bayad, magsabi ka lang sa akin. Nang makaalis na ang grupo, saka naman nagbalik si Nestor sa loob ng kanyang bahay. Matapos ang nangyari, tahimik siyang naupo sa kanyang lumang upuan sa kanyang sala. Napatingin siya sa pinto ng silid kung saan naroon si Olga. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing dapat na niyang palayasin ang dalaga. Ngunit may kakaibang puwersa na pumipigil sa kanya at yun ang hindi niya maintindihan. Tumayo siya at kumatok sa pinto ng silid ni Olga.
Olga, buksan mo ang pinto. Binuksan ni Olga ng bahagya ang pinto. Tila nag-aalangan, ngunit sinunod si Nestor. Tahimik silang lumapit sa sala at doon parehas na naupo. Olga, may tanong ako. At gusto kong sagutin mo ng totoo. Ano yun? Ikaw ba may gawa na nangyari sa kapatid ni Noel? Hindi ako yun, Nestor. Narito lang ako sa bahay mo buong gabi. Hindi ko magagawang sakta ng sino man, lalo na't ikaw ang tumulong sa akin. Hindi ko alam. Pero sa pagkakataong to, parang gusto kong maniwala sa'yo. Ano? Sige, dumito ka muna. May mga bagay na hindi klaro sa akin. Imposible namang may iba pang aswang dito, di ba? Posible. Bakit mo nasabi, Olga? May alam ka pa bang iba? Si Noel. Sasabihin ko na ang totoo. Ano? Anong sinabi mo? Si Noel? Maniwala ka sa akin. Si Noel, hindi siya ordinaryong tao. Katulad ko siya. Tama na. Sinusubukan ko lang intindihin ka eh. Bakit naman gumagawa ka na naman ng kasinungalingan? Hindi ako nagsisinungaling. Kampo ng demonyo ang lalaking yun. May malakas siyang mutya. Magaling siyang manghikayat at mangakit ng tao para sumapi sa kanila. Paano naman magkakamutya ang hayop na yun? Ayaw mong maniwala? Heto, nasa akin ang mutyang yun. Inilabas ni Olga ang itinatagong mutya. Nakabalot yon sa isang itim na tela. Nang ipasilip niya yon kay Nestor, agad na pinatakpan niyang muli ito kay Olga. Alam ko ang bagay na yan, Olga. Mag-iingat ka. Hindi mo dapat hinahayaan na nakabuyang-yang ang bagay na yan. Dahil malalaman nila kung nasa na mutya. Panatilihin mo yan na nakabalot sa itim na tela para hindi nila makita o maramdaman. Yan ang mutya ng lilim. Ang mutyang iniingatan ni Olga ay gawa sa itim na kristal, makintab at may kaunting sariling liwanag. Maliit at halos kasing laki lamang ng isang butil ng mais o maliit na perlas. Ang natatandaan no ni Nestor na turo ng kanyang lolo. Ang sino mang mapagbibigyan ng kapangyarihan nito ay magtutulak sa tao na maging aswang, mauuhaw sa dugo at matatakam sa sariwang karne. Ang mutya ay may kakayahang sumipsip ng enerhiya ng isang tao o sa ibang nilalang at nagagawa nilang alipinin ang mga yun. May ginagawa din silang ritual at kapag tagumpay, nakakapagbigay ito ng kakaibang lakas sa nagmamay-ari ng mutya. Sa puntong yun ay nagkakatugma ang lahat ng mga sinasabi ng dalaga sa konting bagay na natutunan niya sa kanyang lolo. Unti-unti na siyang napapaniwala ng babae, ngunit hindi lang niya masabi. Kulto? Sabi mo may kulto si Nestor? Ibig sabihin ba nun? Naglipa na madaming aswang sa gubat? Oo, mga nasa higit 20 na sila. Bata, matanda, babae at lalaki. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nasa gubat siya ng gabing yun? At kung gaano siya kabilis na nakatawag ng mga kasama niya para patayin ako nang hindi niya magawa ang gusto niya? Mukha mo, higit 20. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero kung papayag ka, kaya ko. Kaya kong patunayan sa'yo na totoo lahat ng sinasabi ko. Yung kapatid niya, may suspecha ako na siya ang may gawa nun. Sinubukan niyang gawing aswang ang kapatid niya pero hindi yun kinaya ng bata. Teka. Paano mo nalaman ang tungkol sa kultong yan? Dahil dati akong miyembro sa kultong yun. Ikwento mo sa akin lahat at makikinig ako. Dahil kung totoo ang sinasabi mo, malaking banta ito sa baryo at di ko ahayaang mangyari yun. Hindi ko rin pahihintulutan na makapagkalat ng lagim ang hayop na Noel na yun. Bago ko sagutin ang tanong mo, gusto ko munang malaman kung bakit galit na galit ka sa kanya. Nung binata pa si Nestor, ay masayang-masaya siya sa piling ng kanyang dating nobya na si Clara, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit hindi niya inakala na ang pagmamahalan nilang dalawa
ay masisira ng isang trahedya. Pista noon sa kanilang baryo. Habang masaya ang lahat, napansin ni Nestor na nawawala ang kanyang nobyang si Clara. Pinuntahan niya ang bawat sulok ng lugar, ngunit hindi niya ito nakita. Nang sumunod na araw, bigla na lang nagbago si Clara nang makita niya ito sa bahay nila. Ayaw siyang kausapin ni tignan sa kanyang mga mata. Hanggang sa nalaman na lang niya sa mga bulong-bulungan ng mga tao ang katotohanan. Ginahasa si Clara at ang itinuturong may kagagawan, walang iba kundi si Noel. Hindi napigilan ni Nestor ang kanyang galit noon. Sinugod niya si Noel at nauwi ito sa matinding suntukan at muntik na rin silang magkapatayan. Pakaraan ng insidente, bigla na lamang nawala si Clara. Walang paalam, walang bakas kung saan siya nagpunta. Ang tanging balita na umabot kay Nestor ay sumama si Clara kay Noel upang iwan ang baryo at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Sa paglipas ng mga taon, nanatili ang sugat sa puso ni Nestor. Ang kawalang katarungan, ang pagkawala ni Clara at ang galit niya kay Noel ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. At nang dumating ang panahon na iniwan din siya ng kanyang asawa, parang bumalik ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Nasanay na si Nestor na iniiwanan siya sa nobya, sa asawa at sa mga pangarap na minsan niyang pinanghawakan. Ngunit ang galit kay Noel ay nanatili, parang apoy na hindi namamatay. Ngayon, sa muling pagpapakita ni Noel sa kanilang baryo, parang sumariwa ang lahat ng sugat at hinanakit na matagal nang nakabaon. At sa lahat ng nalaman niya kay Olga, malakas ang hinala ni Nestor na may kinalaman talaga si Noel sa pagkawala ng dati niyang nobya. At kung mauulit na naman ang ginawang yon ng lalaki, ipinapangako niya sa sarili na sukdulang dumanak ang dugo, wag lang maisakatuparan ni Noel ang masasama nitong gawain. Ngayon, Olga, sabihin mo na sa akin ang lahat. Mas nagiging interesado na ako kasi kasali na sa usapan yung hayop na yon. Bago mo ko natagpuan, isa akong tagasunod ng kulto. Pero hindi ko ginustong maging ganun. Napilitan lang ako. At nang magkaroon ako ng pagkakataon, tumakas ako. Kaya nga ako napadpad dito, Nestor. Naghahanap ako ng paraan para makatakas ng tuluyan. Alam mo kung bakit ako tumakas? Kasi gusto nila akong ialay sa demonyong yun para mas lalo pa siyang lumakas. Kumukuha sila ng mga birheng babae at yun ang iniaalay nila sa kanya. Kung isa ka sa kanila, bakit matino ka mag-isip? Ang alam ko kapag ganun, magiging kontrolado na nagmamay-ari ng mutya ang mga alagad niya. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko aswang ako. Kasi nakikita ko minsan ang sarili ko na kumakain ng sariwang karne, umiinom ng dugo, pero hindi ako sigurado. Hindi ko alam ang kaibahan ng panaginip sa realidad, pero palagi nilang sinasabi na isa ako sa kanila. Kung ganun, talaga palang maitim ang budhi ng lalaking yon at pinanindigan na ang pakikipag-isa sa mga demonyo. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula sa gawain na yun ng hayop na yun. Baka isa si Clara sa mga naging biktima niya, kaya bigla na lang siya nawala. Teka, hindi kaya naroon si Clara? Hindi niyo ba siya kasapi? Walang Clara doon. Wala akong nakikilalang Clara. Ganun ba? Nestor, wala akong pakialam kung katulad nila ako. Pero ayoko nang bumalik doon. Gusto kong mabuhay ng normal. Kung magagawan lang ng paraan na maalis ang sumpang to sa katawan ko, matagal ko nang pinatanggal. Yung kanina, nakita ko yung ginawa mo. Natanggal mo yung lason sa katawan niya. Baka pwedeng ako rin. Baka magawan mo ng paraan. Ikinalulungkot ko, Olga. Pero ang pagiging aswang, pwede lang yan alisin kung hindi pa nangingitlog ang sisiw na yon sa tiyan mo. Ito yung mga oras na di ka pa natatakam sa sariwang karne o sa dugo. Wala na akong pag-asa? Diyos ko, maling-mali talaga ang ginawa kong paglayas noon.
Kung di ako naging pasaway sa magulang ko, hindi ko sana sasapitin ang ganitong kapalaran. Pagsisi ka man, Olga, huli na. Ang inaalala ko ngayon, yung nagbabadyang kapahamakan dito sa baryo. Magtulungan tayo. Alam ko ang kahinaan nila. Kung tutulungan mo ko, kaya natin silang labanan. Bakit ka naman makikipagtulungan sa akin? Dahil gusto kong mabuwag ang kulto ng mga aswang. Yun man lang, may magawa akong kabutihan sa buhay ko. Sa kabila ng kanyang mga duda, may kung anong boses ang bumubulong sa kanya na maaari niyang pagkatiwalaan ang dalaga. Sa araw na yon, wala silang ginawa ng babae, kundi ang pagplanuhan kung paano nila masusugpo ang kulto ng mga aswang. Magmula din ang araw na yon, nang nagbukas na ng sarili niya ang babae, ay naging komportable na sila sa isa't isa. Lahat ng pagdududa ay nagbago sa isang iglap, at pagkalipas pa ng ilang araw, bigla nang may naramdamang kakaiba si Nestor. Para sa dalaga, nang tuluyang gumaling kasi ang babae, naging maalaga na ito sa kanya at sinuportahan ang kanyang pagiging albularyo, bagay na hindi naibigay sa kanya ng kanyang asawang si Susan nung ito ay kasama pa niya. Ngunit ang kasiyahang yun ay naging panandalian lang nang makatanggap siya bigla ng isang sulat mula sa nagpakilalang kamag-anak ni Susan. Ibinalita nito ang pagkamatay ng dating asawa dahil sa kanser. Ang bata ay nasa pangangalaga nang nagpadala ng sulat na yon. Akala ko binata ka pa. Si Clara lang kasi yung babae na naikwento mo sa akin. Hindi ko alam na may pamilya ka na. Teka, totoo bang hindi mo alam? Hindi mo ba talaga narinig yung naging usapan namin ng kapatid ko nung nagpunta siya dito? Hindi ko masyadong naintindihan yung naging usapan nyo, pero narinig ko na tinutokso ka niya na mag-asawa ka na. Kaya naisip ko na wala pa nga. Umalis siya tulad ni Clara. Iniwan nila ako dahil sa pagkakaroon ng isang problemang hindi ko naman kasalanan. Si Clara, nawala na lang bigla, ni hindi nagpaalam. Si Susan, ayaw niyang ginagawa ko. Ayaw niyang pagiging albularyo ko. Inilayo niya sa akin ang anak ko na hindi pa naisisilang. Naiisip mo ba ang anak mo ngayon? Oo, gusto ko siyang makita siyempre. Pero imposible. Wala akong sapat na pera para kunin siya. Mahal mo ba siya? Ano bang klaseng tanong yan, Olga? Siyempre mahal ko siya. Anak ko yun eh. Pagkatapos ng problema natin kay Noel, tutulungan kita. Ano? Tutulungan mo ko? Paano? Wala naman tayong pera. Alam kong hindi biro ang perang gagastusin ko kapag bumiyahe ako sa napakalayong bayan na yun. Hindi mahalaga kung mahirap. Basta mahalaga sa'yo, gagawin natin ang lahat. Mag-ipon tayo, magsikap tayo. At kapag sapat na ang naipon natin, pupunta tayo sa probinsyang yun at kukunin natin ang anak mo. Doon man lang makabayad ako ng utang na loob sa'yo. Ang mga salitang yun ay nagbigay sa lalaki ng panibagong pag-asa. Pagkatapos ng araw na yun, naging mas malapit pa sina Olga at Nestor sa isa't isa. Hindi na malaya ng dalawa na unti-unti na silang nagiging espesyal sa isa't isa. Ang kanilang mga tawanan, kwentuhan at mga simpleng sandaling magkasama ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang mga araw. Unti-unting nabuo ang isang koneksyon na higit pa sa pagiging magkaibigan. Sa gitna ng katahimikan, nagtama ang kanilang mga mata at tila huminto ang mundo sa kanilang paligid. Naglapit ang kanilang mga labi hanggang sa may nangyari sa kanila ng gabing yun. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, hanggang sa dumating na ang oras para sa pagbuwag sa kulto. Sigurado ka ba talaga na magiging epektibo ang plano natin laban sa kanila? Mahalaga ako kay Noel at sa grupo. Kaya nga sila bumaba rito at baliwala kay Noel ang muli ninyong pagkikita kasi kailangan talaga nila akong mahanap. Bukod sa nais nila akong gawing alay sa kanya, gusto din nilang makuha sa akin ang kanilang mutya. Ano ba mangyayari sa kanila kapag wala ang mutya?
Hindi ba't ito ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas at kapag wala ito, mahina sila? Oo, nakakahawa sila at nakakapagbigay ng lason pero hindi sila nakakapagpalit ng anyo. Yun ang dahilan kung bakit ang mga sugat ko ay galing lang sa mga itak at matutulis na bagay. Naiintindihan ko na. Huwag ka mag-alala. Ang kapangyarihan ng mutya ay patay na. Ang mga kaibigan kong albularyo at mga kaibigan ng lolo ko, sila ang tumulong sa akin para mapatay ang mutya. Hindi na nila yan magagamit. Isa na lang ang kailangan natin. Kailangan nating mahuli sila sa akto sa isang krimen na hindi nila matatakasan. Nakahanda ka na ba? Oo, malaking tiwala ko na magagawa natin to. Alam kong hindi mo ko pababayaan. Palagi mong iisipin na kailangan mo kong iligtas para makita mo na ang anak mo. Pangako, gagawin ko ang lahat para masugpo ang kasamaan ng lalaking yun. At para mabigyan nila ng hustisya ang ginawa niya kay Clara. Umasok sa gubat si Olga, tangan ang mutya na mahalaga kay Noel. Sa kanyang mga mata ay natatakot siya, pero mas nanaig ang kagustuhan niyang matapos na ang kasamaan ng lalaki. Nang makita siya ni Noel mula sa malayo, ay nagningning ang mga mata nito. Hindi maitatanggi ang paghanga nito sa kagandahan ng dalaga. Sabi ko na nga ba, at babalik ka din. Tulala si Olga at hindi makapagsalita. Hindi rin mabasa ng sino man sa mga naroon ang blanko niyang muka. Iniabot niya ang mutya kay Noel. Salamat naman, ibinalik mo sa akin to. Kung hindi ka na sana tumanggi nung una pa lang, di sana hindi ka na nasaktan at hindi na sugatan ng makinis at maputi mong balat. Tumalikod ang lalaki at maingat na ibinalik ang mutya sa dati nitong lagayan, sa isang maliit na altar na may mga palamuting wangis na mga demonyo na nakaukit sa mga kahoy. Meron ding krus na nakabaliktad. Pagkatapos niyang gawin yon, bumalik siya kay Olga. Tumingin ka sa akin, Olga. Tignan mo ko sa mga mata. Walang magawa ang dalaga kundi ang sumunod. Puno ng otoridad ang mababang tono ng lalaki. Dinala siya nito sa isang silid kung saan nagaganap ang ritual. Nakapalibot ang mga kasamahan nila sa silid na yon na parang nagbabantay. Ituloy na natin ang hindi natin natapos. Gawin mo na. Ialay mo na ang iyong sarili sa akin. Nagsimulang tanggalin isa-isa ng dalaga ang lahat ng kanyang saplot. Wala ka talagang katulad. Ikaw ang pinakamaganda, Olga. Simula sa araw na to, magiging alipin na kita sa wakas. Sumunod ka sa lahat ng gusto ko. Gagawin ko ang lahat para maging katulad na kita. Natigilan si Olga sa kanyang narinig. Doon niya naintindihan ang lahat kung bakit nananatiling malinaw sa kanya ang mga nangyayari, kung bakit nagagawa pa rin niyang tumanggi dahil hindi totoo na isa nga siyang aswang. Ang kaya lamang kontrolin ni Noel sa kanya, buhat ng maging bahagi ito ng kulto, ay ang kanyang mga panaginip. Ang akala niyang totoo ay bahagi lamang ng mga masasamang bangungot. Tapos na ang kontrol mo sa akin, Noel. Hindi mo ako kayang gawing alipin, tanga! Isang malakas at matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan. Isa yung hudyat para kay Nestor para lapitan ang lugar kung saan nananahan ang kulto. Kasama nito ang 5 kaibigang albularyo at mga nanunungkulan sa barangay. Kasama na ang mga barangay tanod. Naaktuhan nila ang tangkang pangahalay kay Olga. Pinaghuli nila ang lahat ng mga taong naroon. Isa-isa silang itinali para hindi makatakas. Wala silang magawa dahil maski ilang beses na sinubukan ni Noel na gamitin ang kapangyarihan ng mutya ng lilim upang sila'y makapagbagong anyo, ay hindi ito gumagana. Ganun na lamang ang galit niya nang malaman niyang sinira ng mga albularyo ang mutya. Dahil desperado na makatakas at makawala sa mga albularyo at tanod, dinampot niya si Olga at tinutukan ng kanyang matalas na punyal. Walang lalapit! Walang lalapit! Sige, subukan nyo! Papatayin ko ang babaeng ito!
Wag! Wag mong gagawin yan! Wag mong saktan si Olga! Ano? Magkakilala kayo? Tignan mo nga naman. Kung ganon, ikaw pala nagtago sa kanya. Hayop ka, Nestor! Walang hiya ka! Tigilan mo na to! Talo ka na! Maski mapatay mo pa ako, mahuhuli ka pa rin nila! Sumuko ka na, Noel! Wala ka ng kapangyarihan! Wala lang bisa ang mutya! Oo, tama ka. Kapag wala ang mutya, mahina. Pero hindi ako, kundi ang mga alagad ko lang. Kaya ko pa rin manghawa at gagawin ko yon sa babaeng ito! Wag! Walang kaalam-alam si Noel na nakalapit na sa kanya ang isang albularyo na may hawak ng sagradong dahon na pinahira ng langis. Maingat siyang kumilos. Sinubukang abutin si Noel nang hindi nito namamalayan. Nang abot kamay na niya si Noel, saktong sasakmalin niya si Olga, ay naitaas na nito ang sagradong dahon at inihampas sa noon ng aswang. Ano to? Ang kapangyarihan ng sagradong langis ay nagdulot ng matinding pagkalito kay Noel. Dahilan para mabitiwan niya ang punyal at si Olga. Kaagad namang tumakbo si Olga papunta kay Nestor, na agad namang isinuot ang kanyang t-shirt sa babae upang tabingan ang katawan nito. Inilagay niya ito sa ligtas na lugar, saka hinarap si Noel. Hayop ka! Hindi ka na makakalaban! Wala ka ng kapangyarihan! Pagbabayaran mo na ang ginawa mo kay Clara. Mabibigyan na ng ustisya ang ginawa mong kademonyoan sa kanya! Pagkarinig nun ay nagwala si Noel. Parang masisiraan ng bait. Parang nauulol na aso. Agad niyang nalapitan ang kanyang mortal na kaaway at balak niyang hawaan ng kanyang kamandag si Nestor. Pero bago pa man niya makagat si Nestor, inilabas niya ang tangan niyang mutya at idinikit yun sa katawan ni Noel. Huwag mong gawin yan, Nestor! Para mo ng awa! Huwag! Ang mutya ng kawayan, unti-unti niyang sinusunog ang bahaging nadikitan sa balat ni Noel at kasabay nito ay ang paghigop sa enerhiya nito. Pinahina din ito ang lahat ng kanyang mga kakayahan bilang isang nilalang. Nagsuka ang lalaki ng maitim na likido at namilipit ang tiyan. Habang nararamdaman niya ang matinding sakit, nagsimulang magsuka si Noel ng maitim na likido, tanda ng espiritual na pagkalason na dulot ng mutya. Namilipit siya sa hapdi at tila binabaluktot ang kanyang katawan. Sumigaw siya ng sumigaw, ngunit maski anong gawin niya, hindi mapapatid ang taglay ng kapangyarihan ng mutya na tangan ni Nestor. Saka lang siya tinigilan nang makitang sumuko na sa labis na panghihina ang kinamumuhian niyang mortal na kalaban. Mga tanod at albularyo naman ay mabilis na sumugod kay Noel. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, tuluyan siyang nadakip. Hindi pa dito nagtatapos! Babalik ako! Babawiin ko lahat ng nawala sa akin! Mga hayop kayo! Magbabayad kayong lahat! Tapos na ang kasamaan mo, Noel! Mabulok ka sa kulungan! Matapos nilang magapi ang lider ng kulto, nagpasya ang grupo na bumalik na sa baryo. Kasama nila ang mga nahuling kasamahan ni Noel. Pagdating nila sa baryo, sinalubong kagad sila ng mga pulis at itinurn over ang mga ito sa kanila. Kabilang si Noel na halos hindi na makalakad dahil sa matinding panghihina. Lahat sila ay pinusasan at sasampahan ng patong-patong na kaso, mula sa pagdukot ng mga tao hanggang sa iba pang karumal-dumal na krimen na kanilang nagawa, kabilang na doon ang rape, illegal detention, human trafficking at child abuse para sa ilang nakitang kabataan na naroon at kasapi nila dahil sa impluwensya o pananakot. Ang mga residente ng baryo ay nagtipon upang magpasalamat sa mga albularyo at tanod na naglakas loob na tapusin ang masamang rehimen ni Noel. Nagkaroon ng munting pagtitipon bilang pagdiriwang ng pagkapanalo ng kabutihan laban sa kasamaan.
Ngunit sa pagkakataong yon, hindi magawang magsaya ni Nestor dahil bigla na lamang nawala si Olga at hindi niya na ito mahagilap sa kahit saang sulok ng kanilang baryo o maging sa gubat. Bigla na lamang itong nawala ni hindi man lang nagpaalam. Ilang araw na rin niya itong pinag-ahanap pero ni anino nito ay hindi niya makita. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Para ka namang may lamay na pupuntahan yan. Nakasimangot. Lulungkot kasi ako, ate. Mukhang iniwan na naman ako ng isang babae. Isang babae? Sino? Si Olga. Yung babaeng muntik ng mahalay ni Noel sa gubat? Yung babaeng ipinagkalat nila na isang aswang pero hindi naman pala? Siya ba yun? Oo, ate. Naging magkarelasyon kami. Sabi ko na nga ba siguro siya yung narinig ko noon na kumakalos ko sa kabilang silid ano? Sabi ko na nga ba't may babae kang itinatago doon? Ate naman, di naman oras ng biruan ngayon o tuksuhan eh. Nalulungkot ako eh. Kasi mukhang mangyayari na naman ang sumpa ko. Na sa tuwing may minamahal akong babae, iniiwan din nila ako. At sino may sabi na iiwan kita? Mabilis na lumingon si Nestor nang marinig ang magandang tinig ng kanyang nobya. Ngunit laking gulat ni Nestor nang makitang may hawak na itong sanggol na halos kaedad na halos ng kanyang anak. Natulala ka na dyan. Hindi mo ba yayakapin ang anak mo? Olga? Olga, totoo ba to? Siya ang aking anak? Pero paano? Nagpakita na ako sa mga magulang ko at tuwang-tuwa sila nang muli akong makita. Nagpatulong ako sa kanila, Nestor, para makuha ang anak mo. O Diyos ko! Salamat! Salamat, Olga! Walang hanggang pasasalamat sa lahat! Gusto mo siyang kargahin? Oo. Habang hawak-hawak ni Nestor ang kanilang anak, hindi niya napigilang maluwa. Salamat, Olga! Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging masaya at kumpleto. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo nang isipin yun. May utang din naman ako sa'yo, di ba? Quits na tayo. Siya nga pala. Saan ka na ngayon yan? Babalik ka na ba sa inyo? Oo, babalik na ako. Naiintindihan ko, Olga, kung aalis ka na din at iiwan ako. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako dun. Talaga? Papayag ka na ganon? Papayag kang iwan kita? Wala naman ako magagawa kung yan ang gusto mo. Kung yun na mas makakabuti para sa'yo. Hindi ko ipipilit ang isang bagay na hindi ko naman kayang panindigan. Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Oo, aalis ako, pero hindi ko naman sinabi na ako lang ang aalis. Kasama kayo ni baby. Hindi kita iiwan, Nestor. Mahal kita at simula pa lang ikaw na ang pinili ko. Ako ba? Kaya mo rin ba akong piliin? Aba, oo naman. Pero totoo ba? Hindi mo ako iiwan? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Magkasama na tayo, Nestor. At alam mo bang kasama ko ang mga magulang ko? Nang lumingon si Nestor, ay nakita niyang papalapit ang dalawang matanda sa kanila ni Olga upang personal na makilala si Nestor. Parehas na mabait ang mga ito tulad ni Olga. Ni hindi siya nakarinig ng kahit na anong pagtutol, kahit na kung tutuusin ay magkalayong magkalayo ang estado ng buhay ng anak nila kumpara sa kanya na nasa laylayan lang at isang albularyo na walang pera. Hindi na muna sila umuwi sa lugar nila Olga. Hiniling ng babae na pansamantala munang doon na muna sa baryong yon at sa bahay ng nobyo tumigil maski isang gabi upang makapaghanda at makapag-ayos si Nestor. Tulog ang sanggol sa kama at silang dalawa nakatanaw sa bintana at pinapanood ang paglubog ng araw sa kanluran. Olga, hindi ko alam kung ano nagawa ko para magustuhan ako ng isang katulad mo.
Nagustuhan kita kasi nagawa mo akong pagkatiwalaan simula pa lang ng gabing tinulungan mo ko at ginamot ang aking mga sugat. Kakaiba din ang tapang mo, ang dedikasyon mo sa iyong ginagawa. Alam mo, kapag lumipat na tayo dun sa bahay, ayos lang sa akin maski tumanggap tayo dun ng mga taong may sakit. Tutulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. Maswerte ako, Olga. Hindi ito tungkol sa swerte, Nestor. Desisyon ito, at ang desisyon ko ay ang manatili kasama mo. Ngumiti si Olga at hinawakan ang kamay ni Nestor. Habang magkahawak kamay sila, alam ni Nestor na magsisimula na nilang harapin ang mga pagsubok sa buhay bilang isang masaya at buong pamilya. At habang pinagmamasdan ni Nestor ang paglubog ng araw, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo na ang kanyang pagkatao at walang sinuman o anuman ang pwedeng gumiba sa itatayo niyang pundasyon ng kanilang pagmamahalan.